So ito yung sunod mga kababayan. Itong kay Anjo Iliana at itong si Tito Sen. Ayan, goal ko din po yan, Sir Ken. Sabi ni Mama Vlog. Alam mo, Mama Vlog, no? Pag alimbawa, kung nag-vlog ka ngayon, ituloy mo lang. 'Di ba? Actually, Ma'am Swarshuhulivin, hindi ko pa na-reach yung aking goal. Gusto ko sana na magnegosyo, 'di ba? Wala, hindi pa natin kaya yan. So ito po, sunod mga kababayan, may ads lang po ha. Dito tayo kay Anjo, Iliana at kay Tito Sen. Ako mga kababayan. Alam nyo ba, mga kababayan, na mayroong binulgar si Anjo Iliana ngayon, mga kababayan, na kung saan may kabit daw si Tito Sen. Hala. Ang unang binulgar niya, mga kababayan, ay patungkol dito sa sa Itbulaga. May sindikato daw sa Itbulaga. So ngayon naman, 'di ba, na-issue na 'yon, yung nabulgar sa sindikato sa Itbulaga. Actually, may mga vlogger po na nagtatalakay po niyan. Mga kababayan, yung sindikato daw sa Itbulaga. So ngayon, eto na. Sumagot si Tito Sen, mga kababayan, sa mga issue ni Anjo Iliana. Ito po yun mga kababayan, sa Pilipinas Today po yan. Pilipinas Today po, nakalagay po na issue ni Anjo Iliana at ni Tito Sen. So ngayon, sabi ni Tito Sen, papansin daw si Anjo Iliana. So ito po ang sabi, tinawag na papansin ni Senate President Vicente Tito Soto III ang aktor at dating TV host na si Anjo Iliana dahil sa mga akusasyon nito laban sa senador. Isa sa Facebook Live, sinabi ni Anjo na ang umano'y pag-iral ng isang sindikato sa noontime show na Itbulaga at ng pagkakadawit ni Tito Soto sa isang babae, isang babae mula sa umano noong 2013 kung saan ang aktor pa di umano ang naging tagapamagitan ng dalawa. Sino kaya itong babaeng ito, mga kababayan? Sino kaya itong babaeng ito? Na ang tulay daw para makilala ni Tito Sen ay si Anjo pa raw mismo. Iskandal ito, Tito Sen. Si Direk Bert De Leon mula 1979 ay direktor ng Itbulaga. Bago mamatay, umiyak sa akin kasi pinagsasaksak siya sa likod. Pinagsasaksak daw itong direktor na namatay. Siniraan siya para matanggal siya bilang... Ayan, mga kababayan, okay na po ba? Sir Ted Canaveral, ayun, may gilab shoutout po. Diyos ko, nawala nga yung live ko. Okay na po ba, mga kababayan? Yung live ko. Okay na ba? Okay na po ba, mga kababayan? Yung live ko. Ayan, okay na siya. Continue natin ha, mga kababayan. So dahil doon, mga kababayan, ang sabi ni Tito Sen, napapansin daw itong si Anjo. Ngayon mga kababayan, sabi ni Anjo, sabi ni Anjo yan ha, ulitin ko. Kasi sinabihan siya ni Tito Sen napapansin, ang sabi ni Anjo, gusto mo i-reveal ko mula nung 2013 kung sino po yung kabit nyo? Gusto nyo bang i-reveal ko? Na simula nung 2013 kung sino ang kabit nyo? So, ibig sabihin mga kababayan, may kabit si Tito Sen. Naku po, sino kaya itong kabit na to? Hala, Diyos ko po mga kababayan. Sino kaya may kabit? Si Tito Sen may kabit? Hala, Diyos ko po mga kababayan. Naku, may kabit daw si Tito Sen. Tanggal yata sa Itbulaga yan, Anjo. Naku po, may kabit daw. Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit mo? Tito Sen, sige lang, banatan nyo lang ako at marami lalabas. Hala, Diyos ko po mga kababayan, yan po ang banta ni Anjo. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. So ang tanong ko mga kababayan, bakit ganun na lang kagalit, no? Si Anjo Iliana
Kay Tito Sen. Bakit ganun kagalit? 'Di ba? Pasensya po kayo mga kababayan, nagbe-blurred tayo konti. Yun ang tanong ngayon mga kababayan. Bakit ganun na lang kagalit, no? Si Anjo Iliana kay Tito Sen. So, hindi ko na papatulan, huwag niyong pansinin at nagpapansin yan. Pati ba naman showbiz at paninira, papatulan natin, itaas natin ang level ng Senate President. Sabi ni Tito Sen. Naku po mga kababayan. At ito pa mga kababayan meron akong gustong i-share sa inyo. Alam niyo ba na meron akong nabalitaan, isang chismis, na merong isang politiko na manyakis. Yung manyakis na politiko, handa daw itong gumastos ng bilyon or milyon-milyong pera para masira lang. Para masira lang si PBBM. At, mga kababayan, bukod doon, siya daw ang nasa likod ni Anjo Iliana para manggulo. Halaka mga kababayan, sino kaya itong manyakis na politiko? Ito pa naman mga kababayan, last nakita ko dito na minanyak niya yung Miss Universe. Minanyak niya yung Miss Universe na kunwari tulog-tulog siya gaganon tapos gumanon yung sabi ng Miss Universe. Kaya tumayo siyang ganon. Alo, Diyos ko mga kababayan. Nako. Hala, Diyos ko po mga kababayan. Can't broke na kasi si Anjo. Ala, yun ang nabalitaan ko mga kababayan. Wala kong sinabi itong mga laos na artista na to ang nag-iingay sa social media. Hay, sanay na tayo sa mga kabit. Oo naman kung kabit lang ang pag-uusapan. Ako, Mang Kanor. Si Mang Kanor. Sabi ko na nga ba Oo, nako mga kababayan. Hala. Sige, magpadala kayo dyan kay manyakis na politiko, kay manyakol. Baka nakalimutan ninyo, 97 ka mga individual kinasuhan ng CIDG ng sedisyon. Bakit? Dahil sa nanggugulo at pagtangkang mag-aklas laban kay PBBM. Kung naalala ninyo, kinasuhan na po ang 97 ka mga personalidad. Hindi po natin alam kung sino-sino yun, pero kabilang po doon si Boy Lighter, yung mga rapper na may mga tattoo at iilan pa na may mga social media influencer. Naku po, sabi ko sa inyo mga kababayan. Pero dito talaga ako na-intriga. Sinong kabit ni Tito Sen? Sinong kabit ni Tito Sen? Anjo, Diyos ko naman. Parang lulo mo na yan, uy. Parang tatay mo na si Tito Sen. Diyos ko, titigas pa matiti niya. Ano yan? Yung, Daddy, he give his all your money. Is my sugar daddy. Ano yung sugar daddy, Tito Sen? Naku, Anjo, ito mga kababayan. Hanapin natin sa TikTok na mismong siya ang nagsasalita. Kasi mahirap naman yung dito nakasulat lang. Ito. Anjo Iliana. Ito Iliana at Tito Sen kabit. Diyos ko naman. Ito mga kababayan. Ano pa yung buko? Nag-breakfast ako at Tito Sen, ang dami mo na naman na pinalabas na yung mga bayaran mo na sa mga vloggers, Tito Sen. Gusto mo talaga ng Tito Sen, gusto mo talagang laglagan?
Gusto mo i-reveal ko na mula 2013 kung sino po yung kabit nyo, Tito Sen? Okay ba sa iyo, Tito Sen? Gusto mo sabihin ko na kung sino yung kabit mo mula 2013 na pinalakad mo sa akin? Sabihin mo lang, Tito Sen, at i-ano ko na, i-box reveal ko na. Sasabihin ko na sa taong bayan kung sino yung kabit mo mula 2013. Sige lang, banatan nyo lang ako at marami pa akong ilalabas. Yes, good morning at Diyos ko naman. Sino naman yung kabit-kabit na yan? Diyos ko naman. Tito Sen, gusto mo ba talaga? Meron ka pang Christopher Rin ngayon. Gusto mo talaga? Gusto mo talaga sabihin ko sinong kabit mo at kung sino yung girlfriend mo sa Itbulaga na naging girlfriend din ni Bossing, sabay pa kayo? Sasabihin ko lang yung address kung saan mo binabahay yung girlfriend mo sa Itbulaga. Tapos ka na. Pag sinabi ko lahat to, ang payo ko sa'yo, mag-resign ka na ng senador. At saka yung mga nagtatanong dito, walang kinalaman. Hindi, walang kinalaman. Wala akong alam kung sino ang kung meron man na nagplano kay Pepsi Paloma. Wala akong alam. Wala akong alam. Pero narinig ko kung sino ang pumatay kay Barangay Captain Ray de la Cruz. Ayan, Yung manager ni Pepsi Paloma. Oo. Kaya, mag-iiwan na lang ako ng video para sa iyo, Bryce. Paki-play na lang pag pinapatay na ako nitong mga to. Kasi, talagang masisira sila Sa sindikato, dyan sa Itbulaga, sa sindikato, di ba sabi ko sa iyo, may mga masasamang tao dyan? Yung sindikato sa Itbulaga. Alam niyo, sa totoo lang mga kababayan, eto, nararamdaman ko to Bakit nag-ingay? Papasok sa politiko to. Gumawa ng pangalan. Kasi ganito yan mga kababayan. Ganito yan. Kapag ito pinatulan ni Tito Sen, ang iisipin ng taong bayan, guilty siya. At kung sakali na totoo nga ang sinabi ni Anjo, mabubulgar si Tito Sen. Di ba? Kapag pumatol siya, guilty siya. Kapag patulan siya, tapos totoo ang sinabi ni Anjo, magkasuhan sila, masisira si Tito Sen. Ngayon mga kababayan, kadalasan kasi sa mga politician or papasok sa politiko, gagawa ng pangalan. 'Di ba? Gagawa ng pangalan 'to mga kababayan. Hindi po ako nagkakamali. Hintayin po natin baka sa sunod eleksyon nito tatakbong senador ito. May mga kasabi-sabi nga mga kababayan na hindi nga daw ito nanalong vice mayor, magsisenador pa. Oo, tatakbo si Anjo, hindi nanalo yan. Ano ba alam niya sa batas? Diyos ko, sabi ni Sir Pau Rosimo. Buti ka pa nga Sir Pau, alam mo yung batas ito, ewan ko lang. Nag-iingay si Avellana, tama ka Ken, may balak. Diba? Sabi ko sa inyo, once kasi na mag-ingay, yung mga ganyan, may balak yan. Kaya, sino ba ang titirahin niya? Alam niyo sa totoo lang, hindi sa kinakampihan ko si Tito Sen, kasi dalawa lang ang isipin yan Ganito, halimbawa, papatulan siya ni Tito Sen, kakasuhan siya. Ngayon, pag totoo nga naman na may si Tito Sen kabit, lalabas ang baho ni Tito Sen. Katulad kay Lustay. Naalala nyo si Lustay? Hinamon ni Trillanes si Lustay. Alam nyo kung bakit ayaw bumawi, ayaw lumaban ni Lustay? Kasi bakit makakalkal Kita nyo si Lustay, si Fiona, si Gurgur. Kaya nga si Trillanes, hinamon sila ni Trillanes, ayaw sumagot ni Gurgur. Ni hao, si Pao, si Pu, si Jinping, Gurgur. Kasi makakalkal mauungkat kaya ayaw niyang sumagot. Kasi kapag sumagot siya, sabi ni Trillanes, totoo ito, 2 billion ang laman ng joint bank account nilang mag-ama. Ngayon, pag kinasuhan siya ni Sara, tapos ipasa ni Trillanes yun, kakalkalin ng korte yun. Totoo ba ito?
Ngayon, ganyan. Ito yung pruweba ko. Sabihin ni Trillanes ganyan. Ito yung ebidensya ko. Pag kinalkal ng korte yun, malalaman. Di ba? Alam nyo, sa totoo lang, ito si Anjo Iliana. Abiliana ba to o Iliana? May plano po yan. Pag ganyan, may planong papasok sa politika yan. Pag ganyan, may planong pumasok yan. Alam nyo na, mga kababayan, may planong papasok yan sa politics. Kaya nag-iingay. Ganyan naman talaga ang politiko, mga kababayan. Mag-iingay. Bakit? Para maano. Diyos ko po, mga kababayan. Sino pa bang... Naku. At ito mga kababayan, yun po yung ating reaction, mga kababayan. Yun po yung ating patungkol dito kay Tito Sen at kay Anjo Iliana na iskandal ni Tito Sen na may kabit daw noong 2013. Na kabit daw niya, kabit din daw ni Bossing. Hindi ba ito si Pia? Joke lang Kasi yun yung mga lumalabas noong issue si Pia. 'Di ba? So, yun po yun mga kababayan, yung ating reaction, planado Sir Kendry. Sila rin ang nagsisiraan, lahat sila may kabugukan ginagawa. Mahirap talaga pag pumasok ka sa politika, sobra. 'Di ba? Sobrang gulo, kaya ikaw, Kent, huwag kang pumasok sa politika. Naku ma'am, Diyos ko, papasok ako sa politika, sasakit lang ulo ko, mag-vlogger na lang ako. At least kung sasakit ang ulo ko, kikita pa ako kahit paano ng 5,000, 10,000 a month. 50,000 ang pinakamalaki. Diba? Kasi papasok ko sa politiko, Diyos ko po, gagastos ka pa. Diba, Rami Boys? Diba? Kaya yun po yun mga kababayan. At ito mga kababayan, bago po tayo mag-end, nais ko lang pong i-pre po natin yung Cebu, na grabe po ang dinanas ng Cebu ngayon, mga kababayan. Isahintabi natin yung kulay ng politics. Kahit sabihin natin maraming DDS dyan si Cebu at baka sabihin natin na kinarma sila sa ginawa nila kay PBBM. Parang ganun na nga yung mga DDS, Pero hindi po maganda. Hindi po maganda, mga kababayan. Kahit sabihin mong DDS yan, pasalamat po tayo, blessed you are or blessed we are, na hindi tayo apektado sa baha. Grabe po ang nangyari sa Cebu, mga kababayan. Ang baha sa Cebu, grabe. Nakakalungkot. Daig pa ang nangyari sa Yolanda. Super. Ito po, mga kababayan, may napanood akong Facebook post, ng isang vlogger. Kita nyo po mga kababayan. Ayan po. If only flood control were made with integrity, this would never happen. Ayan po, mga kababayan. Sabi po yan ni Dansoy. Ni Jasper Amorin. Isang vlogger po yan. Ayan po mga kababayan. Grabe po. Binanlas po talaga sila, mga kababayan, ang Cebu. Tapos ito po. Ayan, may patay pa. Ayan, isang nanay. Patay. Diba? Grabe po, mga kababayan, yung baha sa Cebu. Kita nyo po yan, Kita nyo yung mga subdivision sa Cebu. Yung mga tao nasa bubong na. Kasi yung bahay nila, nilamo na yung tubig. Diba? Ganyan po, mga kababayan. Ito po yung resulta ng Cebu. Diba? Grabe po. Kita nyo yung mga baha, Maganda yung mga bahay nila, pero aanhin mo yung ganda. Kung putik naman, mga sasakyan nila, kita ninyo, Wala. Hindi, sabi ko nga sa inyo, hindi madadala ng pera. Tignan mo yung mga malalaking bahay, Diyos ko, nilamon sila. Ayan, yung mga kotse, mga Land Cruiser pa yan, may mga patrol pa, mga Pajero pa yung iba. Grabe po talaga ang dinanas nila, mga kababayan, Grabe po ang dinanas nila. Kita ninyo itong mga tao na nakatayo na to. Nasa taas na to ng terrace. Ito, nasa taas ng rooftop ng bahay nila yan. And the rest, yung mga kapitbahay nila na mga mansion yung bahay, mga malalaking bahay. Nilamo ng tubig.
So sino po ba ang dapat nating sisihin dyan? Gobyerno na po ba? Sa bagay, may kakulangan din ang gobyerno niya noon kasi alam nyo, wag nyong isisi yan sa national government. Ito, gusto ko lang wag nyong isisi yan sa national government, especially kay PBBM. Bakit? Kasi kung si PBBM ang sisihin nyo dyan, nasaan po yung mga mayors dyan, mga congressman at governor? Sa madaling salita, nasaan po ang mga taga-local government unit? Dapat po ang magpapa-improve ng lugar na yan ay hindi po ang presidente, kundi ang mga taga-LGU. So ngayon, kung pulpul ang mga taga-LGU dyan, at kung ang mga LGU dyan, o mga taga-LGU dyan, sa Cebu na yan, ay mga kurakot, yan po talaga ang mangyayari. So sino po bang sisihin natin, mga kababayan? Ang baha po ay naiiwasan. Ang bagyo po ay naiiwasan, pero ang lindol hindi. Pero bakit nga ba kayo binaha ng ganyan? Tignan nyo kaya, tignan nyo kaya kung ang kabundukan nyo wala bang minahan? Tignan nyo kaya kung ang kabundukan ninyo ay walang illegal logging? Tignan nyo kaya kung baka ang bundok niyo dyan ginawa nyo ng subdivision. Kaya nakalbo na. 'Di ba? Tandaan niyo mga kababayan, ang BGC sa Taguig maganda. Pero tignan niyo po kung gaano kaganda ang flood control nila sa ilalim ng BGC. Yung loob ng BGC maganda, pero yung ilalim niyan malalim yan, parang flood control ng Japan. Ang ginagawa niya na parang may malaking balde na nakapatong ang BGC dito sa ilalim yan, malaking balde yan na sing taas din ng mga building dyan. Na kahit gaano kalakas ang ulan, naiipon yung tubig sa loob at lumalabas doon sa dagat yung iba. Kaya kahit gaano kalakas ang ulan, hindi sila binabaha. Parang septic tank ang BGC. Para siyang CR. Dito ka tumatae, doon na iimbak yung tae mo. Tapos pag umaapaw yun, lumalabas yun sa drainage, yung tubig, pag umaapaw. Pero pag sobrang puno na, hinihigop yan ng septic or Puso Negro. Ganon ang style ng BGC, kaya hindi sila binabaha. Parang Japan. Diba, Ma'am Linsudo? Ngayon, ang Cebu. Bakit nyo naranasan yan? Nasaan ba ang mga taga-local government unit dyan? Diba? Asaan ba yung mga local government unit dyan na sumisigaw na bangag si Marcos, Marcos resign, BBM addict, weak leader? Kung weak leader at addict at bangag si Marcos, bakit ang Cebu binaha? Kung hindi pala kayo mga weak leader dyan, mga taga-LGU ng Cebu, bakit dinanas nyo yan? Sino na naman sisihin ninyo? Si PBBM. So, anong kwenta ninyo mga mayor, congressman, governor, vice mayor, city councilor, barangay chairman, barangay kagawad, tanod, at yung mga tumatanggap ng honorarium sa barangay at sa LGU? Mga kababayan ko sa Cebu, maayong gabi diha sa inyong tanan. Kung naamang good mo kuan diha, basula ninyo kanang inyong mga local government unit diha. Ayaw ninyong basula ang presidente. Kaya ang presidente naraman sa Maynila, wala may labot ang presidente ug unsay nahitabo diha sa inyong lugar. Kaya mao nang gibaha mo din sa inyong lugar. Tan-awa ganinyo ang mga bukid diha. Ang mga bukid ninyo og nangaupaw na, wala na mga kahoy, no? Isisi na ninyo sa mga nagpa-illegal logging diyan at isisi ninyo sa DENR. Pangalawa, yung mga flood control project dyan, na project ni congressman, gobernador, senator, no? Doon ninyo tanungin, sino ba ang may project ng flood control? Bakit umapaw ang tubig sa amin? 'Di ba? So napaka-imposible naman na ang mayor ninyo dyan, hindi nila nalalaman yung mga project. Kasi bago po i-implement ang project dyan, ipapaalam po kay mayor yan. Pipirmahan ni mayor yan. Hindi naman po pwede magtayo ka na lang ng simento dyan. Tatayuan mo simento, bubuhusan mo ng simento kung hindi pipirma ang mayor. Diba? Nasa local government yan. Diba? Tubig lang po ito, sir. So, ibig sabihin, umapaw ang tubig, ibig sabihin, binaha kayo dyan, kulang ang mga drainage.
Pangalawa, kung umapaw na ang ilog dyan, sa madaling salita, wala kayong flood control. Ganito yan mga kababayan. Kung umapaw ang ilog ninyo, siguro dahil sa dredging yan. Alam nyo, ganito yan Meron kasing proyekto ang gobyerno mga kababayan patungkol kung malapit ka sa ilog. Kasi ako dati, nagseminar din ako sa DRRMC or Disaster Risk Reduction Management Council. I am a member in our barangay, in our province. So ngayon mga kababayan, isa yan. Kapag dredging, ang ilog palaliman, kukutkutin ng backhoe, kukunin yung lupa, kukunin yung mga graba at mga bato. Para lumalim ang ilog, hindi umangat ang tubig. Lalalim nga ang ilog. Ang problema, yung taas, yung galing sa bukid, pag bumaha, bababa ang lupa. Yung mga loam soil, bababa yan. Yung binutas dyan sa dredging, matatambakan ulit, babaha pa rin. Tapos magkano ang gasto sa dredging? Yan ang problema sa nagdi-dredging. Baka dinidredging yung ilog ninyo. Kasi kahit butasin nyo ng butasin yung ilog, palaliman nyo ng palaliman, para hindi umakyat ang tubig, ipag nagbaha galing sa bukid. Pag nagbaha sa galing sa bukid, babaha yun, dadala ang putik. Pag may dalang putik yan, matatabunan yung binutas ninyo. So, ang tubig, aangat pa rin. Tapos magkano ang gastos sa dredging? Napakamahal. Milyon-milyon. Ang tanging gawin nyo dyan, hindi po dredging. Flood control, and then magtanim kayo ng puno. Diba? Pangit kasi, mga kababayan. Pangit yung mga dredging na yan. Halimbawa, Ilog Pasig. Kukutkutin mo yung mga burak niyan. Kukutkutin mo yung mga burak. Ilalagay mo doon sa ganun. Tapos dalhin mo sa bundok para pang abono sa mga puno. Pag nag-ulan naman galing sa bundok, bababa din yung mga putik. Tapos ilang taon dyan na may mga tao na mga balasubas, walang disiplina, na mga nakatira dyan, buhos lang ng buhos, yung mga basura, tinatapon ulit sa ilog, magiging burak ulit yun. Walang kwenta yung binutas. Walang kwenta yung binutas ninyo dyan, kahit palalimin nyo yan, matatambakan din ulit yan. Diba? Ganun yun, mga kababayan. Kaya sa mga taga Cebu, minsan tumawag kayo ng Diyos. Kain po, Ma'am Linsudo. Minsan matuto din po kayong tumawag ng Diyos. Hindi yung tsaka lang kayo tatawag ng Diyos kapag may dilubyo na. Minsan magdasal din kayo pag may time. Huwag makalimot sa Diyos. Kahit naka-iPhone 17 Air ka na 72,000, kahit naka-iPhone 17 Pro Max ka na, tag 125,000, kahit sabihin mong high-tech na ang panahon ngayon, ang Diyos hindi nawawala. Minsan tumawag po kayo ng Diyos. Magdasal din kayo paminsan-minsan. Every day humingi kayo ng tawad. Kahit lamok mapatay mo, manghingi ka ng tawad, may buhay din yan. Hindi ito nakakatawa. Kahit langaw na hampas mo, manghingi ka ng tawad, may buhay din yan. Yan, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, in scientific and biblical way, pareho. In scientific, dahil yan sa kakulangan, dyan sa illegal logging, diba? Yung nature ninyo, nasubrahan na, baka yung mga bundok, kalbo na, tinatayuan ng mga condominium, mga subdivision, yeah? And in a biblical way, magdasal din po kayo. Diba? Manghingi kayo ng tawad araw-araw kahit wala kayong ginawang kasalanan. Huwag makalimot sa taas. Baka dahil sa ganyan, nagkaganyan yan. Pero nagtaka lang ako. Si Gwen Garcia na sinasabi nilang kurakot, hindi naman nangyari sa Cebu yan. Hindi ko pinagtanggol si Gwen kahit lola ko yan. Hindi ko siya pinagtanggol. Pero sa totoo lang, ilang taon si Gwen Garcia ang namuno dyan sa Cebu. Hindi nangyari yan sa Cebu. Ngayon lang. Baka naman kasi sobrang bait ni Bal 4. Baka naman kasi sobrang bait ni Bal 4. Ngayon lang nangyari sa Cebu yan.
Ever since nung pinamunuan ng mga Garcia yan dyan, hindi nangyari yan. Ngayon lang. Di ko lang alam bakit. 'Di ba? So yun lang mga kababayan, yung ating reaction. Hindi ba na dahil yan sa kakasupport nyo kay Duterte? Tingnan nyo ang Davao. Nagpalitsyon kayo ng 200 kabaka, pagkatapos ng litsyon, nasunog kayo. Tapos, pagkatapos ng sunog, nilindol kayo. Tapos, yung nanawagan kayo na Baba Marcos, resign, bangag, adik, nilindol ang Cebu. Pagkatapos ng lindol sa Cebu, binaha na naman kayo ngayon. Hindi ba dahil yan in the biblical way, magdasal kayo? Hindi ba yun palatandaan na kailangan yung tumawag ng Diyos? Hindi ko naman sinabi na lahat ng taga Cebu ay DDS. Pero sa totoo lang nadadama yung mga hindi DDS Diba? Sabi ko nga, in a biblical way, in scientific way, pareho yun. Huwag nyo isisi sa gobyerno yan. Minsan kasi tumawag kayo ng Diyos. So yun lang mga kababayan, yung ating reaction. Kasi nakakapagtaka lang In fairness, Cebu, hindi ganyan ang Cebu Diba? Ayan si Ma'am Ana Estrabon, taga Cebu yan. Pero minsan tumawag kayo ng Diyos, So yun lang mga kababayan. Kasi nakakapagtaka Oo, nakakapagtaka, sa totoo lang. Ngayon lang nangyari yan. Sa tagal ko dyan sa Cebu, nakatira din kami ng Cebu. Kung babahain man yan ang Cebu dyan, siguro mga 2 hours, 3 hours, mawawala ang baha. Pero hindi ganyan kalaki ang baha. Grabe, parang sinasadya Alam niyo yung katulad sa nangyari sa Iligan City? Yung nabuhos yung mga putik mula sa bundok, bumaba sa syudad. Ganun ang nangyari nung, 2009 ba yun? 2010, 2011. Diba? Magdasal kasi. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po.